Hello mga ka-legit Dover Cards, another updates kung saan isa sa mga legit Dover Cards ang may biggest regrets nang iniwan niya ang TBJ sa dito po sa kanilang show. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga tayo magpatuloy, first nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dover Cards. Thank you so much. And for today's video, eto na nga pag-usapan natin dahil hanggang sa ngayon ay talagang humihirit pa din at nangunguna pa rin ang Eat Bulaga. Pagkatapos ngang mabawi ng TBJ at ni Mr. Joey De Leon ng trademark na Eat Bulaga, ay panay-panay nga po yung pagiging number 1 nila sa nasabing rating. At talagang masasabi mo na laging ganun po yung nagiging resulta. At kabaligtaran naman po sa mga sinasabi ng pro-tape defenders na wala daw resulta yung pag-ere ng Eat Bulaga sa CNN at RPN9 kung saan marami pong mga deboto, marami pong mga totoong sumusuporta sa Eat Bulaga at sa TBJ na nagsasabi na malaking tulong na may mga platform silang ginamit para mapanood kasi may mga areas kasi dito po sa Pilipinas na malakas ang signal ng RPN9 at ng CNN. Kumbaga, napapanood po ang TBJ simultaneously doon po sa mga lugar na kung saan hindi po naaabot hanggat hindi pa po natatapos yung pinaplano or pinapaayos po ni MVP or Manny B. Pangilinan, ay still ang advance po talaga ng TBJ is nagagamit po nila yung ibang mga network. At the same time, of course, dagdag pondo at dagdag sweldo rin po yun sa lahat ng mga TBJ at sa lahat ng mga legit Dover Cards host and staff ng nasabing noontime program. Ganun pa din po dahil hindi naman nababawasan ang mga advertisement and sponsors and advertisers na nagtitiwala dito po sa nasabing show dahil talaga namang umaariba pa rin ang mga advertisement po ng nasabing show. Kaya naman, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang pagsuporta natin dito po sa nasabing Eat Bulaga. So bukas, meron po silang malaking pasabog according to sa TBJ dahil meron silang surprise for tomorrow. Yun po yung aantayin natin. At babalitaan natin kayo dahil hanggang sa ngayon wala pa tayong naririnig coming from Tape Incorporated kung tuluyan na nga ba sila na nag-apela patungkol dito or pwedeng nag-apela sila pero sinisikreto nila, ayaw na nila na yung judgment ay manggagaling sa publiko. So anyways, eto na nga dahil isa sa mga legit Dover Cards who had been worked for 20 years dito po sa Eat Bulaga, ang naglabas ng kanyang saloobin patungkol po dito sa kanyang regrets, yung biggest regrets niya nang siya po ay umalis, nagpaalam dito po sa nasabing noontime program. Siguro po napapanood nyo na rin po yung mga recent interview niya dahil nagpo-promote kasi siya ng kanyang bagong show, kaya po panay-panay ang interview nito. Sa kauna-unang pagkakataon di mo nagsalita si Anjo Iliana tungkol sa pag-alis niya sa Eat Bulaga matapos ang 21 taon, 21 years. May mga nabigla at nalungkot sa pasya ni Anjo nang lisanin ang longest running noontime program para lumipat sa Net25 bilang host ng Happy Time. Panoorin po natin ito. Napunta sa kanila yung decision ng court na karapat dapat talaga ang Tito Vic and Joey magdala ng Eat Bulaga. Na show namin ni Gerard saka ni Kim, nag-guest sila doon sa isang game, isang segment. Hinahanap ako ni Joey, asan si Anjo? So, ha? Ay, nahiya naman ako dumaan. Pag na siguro na imbita sa segment, okay. Hindi, nakaka-miss din. Pero siyempre nag-resign ka noon, nagtanggap ka ng ibang trabaho. So, I'm sure naiintindihan naman nila yung rason mo. Oo, pero naiintindihan ko rin na kumbaga, kaya wala ako sa Bulaga ngayon dahil may regret ka ba doon? Oo, may regret ako kasi 20 years ako doon
Pero wala na akong choice nun eh. Mag-read tayo or mag-react tayo ng ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbasa tayo. Unahin po natin ang komento mula kay sa isang user. Sabi niya, hayaan na natin sila kung walang kibo basta nasa TVJ ang title logo ng Eat Bulaga. Ayun. So, ito po yung, kasi sabi po natin, diba, tila baga nananahimik. Kasi kapag tahimik, deadly yun eh. So, medyo nananahimik po kasi ngayon ang kampo ng Tape Incorporated na tila baga sumuko na sila pagdating po dun sa tinatawag na apela na magaganap. Kasi according po sa ilang mga attorney, no, nagbigay ng kanilang saloobin patungkol sa pag-aapela nga, ay masasabi nga na talagang medyo malaki yung gagastusin. Sabi po ni Romy Obispo, good afternoon Ma'am Darred, suli na kasi magpalit ng title ng tahanang ipapasara. Tapos puro palpak pa yung logo, pang tataas yung rating, pabulusok pababa yung tahanang pinakabulagta. Ayun. So ito naman yung isa sa mga apela at isa sa mga komento po ni Mr. Romy Obispo, yung kanyang obserbasyon patungkol sa bagay na ito. Another comments, Mr. Mark Lawrence Macas, magandang hapon Ma'am Darred's channel. Palitan na lang ang tahanang pinakamasaya dahil mababa ang TV rating sa tahanang pinakamasaya. Tape Incorporated. Ayun. Sabi naman po nila, temporary lang daw yung pangalan nila eh. Dahil magpapalit pa rin ata sila. Pero if I were him, dahil dyan na sila nakilala, siguro wag na rin siguro, no? Okay na yan, pagyamanin na po nila yung titulo na meron po sila. Para at least, kilala na sila ng publiko that they are tahanang pinakamasaya, no? Hindi naman tayo nag-wish na matanggal yung show nila. Ang gusto lang talaga natin is lumaban sila ng patas. Sabi naman ni JM Sadora, good evening po. Tahanang walang address, ang title nila ata. Wag na lang natin silang awayin. Kawawa naman, o 'di ba? At least nakikisimpatya pa yung ibang mga legit Davercats dito po sa mga na to. Talagang nang-aaway lang naman talaga yung mga tape defenders kasi may mga sinasabi sila against TVJ na hindi totoo. Kasi may mga pinibintang sila sa TVJ na hindi naman nila mapatunayan. Tapos meron silang mga inilalabas na statement patungkol dun sa show na wala naman silang mailabas na resibo. Parang pinalalabas na nila na sila ang legit para lang sila magkaroon ng views, no? For the views lang naman talaga yun eh. Pero ang totoo niyan is talagang ayaw lang nila. Parang pinanindigan na lang talaga nila na sila ay mga tape defenders, no? Kaya po talagang, kumbaga yun talaga yung pinagtatanggol talaga nila. Kahit alam nila na mali, no? Talagang pinaglalaban po nila yon. So, iyan na natin sila kung dun sila masaya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone!